Ang balita ngayon, baka ito raw Barangay Ginebra ay subukong kunin itong si Angie Kouame na magiging replacement import nila para dito kay Justin Brownlee. Yun nga lang, medyo magiging komplikado yung sitwasyon dito. Ito kasing si Angie Kouame, kinakailangan pa una may clearance sa FIBA. Pangalawa, yung rights nito ay kinakailangan ma-secure ng Barangay Ginebra. Ang huling balita, baka doon nasa Meralco o MVP Group yung rights ni Kouame. So hindi yan basta-basta pwedeng makuha ng Barangay Ginebra. At isa pa, kahit nasabihin na natin, for the sake of argument, na pagbigyan ng MVP Group itong si Kouame at maglaro dito sa Barangay Ginebra, ang tanong niya, sa rules ba ng PBA ay pwede pang kumuha ng import ng Barangay Ginebra ngayon nasa finals na? Pangalawa, ito si Justin Brownlee, kinakailangan ilagay nila sa injury reserve list. Dahil kung hindi nila gagawin yon, hindi na makababalik ito si Brownlee kahit okay pa ang laro nito. Sa pangatlo naman, kahit sabihin natin na pumayag ang Meralco, ang MVP Group na ipahiram si Kouame dito sa Barangay Ginebra. Pero sa totoo lang, sa tingin ko malabo yan. Pero kung sakaling payagan man, kinakailangan pa rin duman sa proseso. Kinakailangan niya duman sa clearance, meron pa yung mga paperwork, at syempre magpa-practice pa yan sa Barangay Ginebra. So, ibig sabihin, medyo matagal yung sistema at alam natin mamaya na yung Game 4. So, baka hindi siya umabot sa Game 4. Game 5 siguro pwede na. Pero ang tanong, pagdating kaya ng Game 5, ay ready na ito si Kouame o nakarecover na si Justin Brownlee. So, napakarami kinakailangan i-consider ng Barangay Ginebra. Kasi kung bibigyan pa ng panahon para mag-adjust ito si Kouame, baka medyo huli na dahil syempre, ang hirap mag-adjust sa isang bagong team, lalo na to finals pa. Kaya ang laki ng pinag-aaralan ngayon ng Ginebra. Pinag-iisipan din ng Ginebra kung mas makabubuti kaya na mag-all Filipino muna sila habang wala si Brownlee. Dahil nakita naman natin na lumaban sila kahit all Filipino kontra dito sa TNT Tropang Giga. Kaya ito aabangan natin sa Ginebra. Samantala naman itong San Miguel Beer ayon doon sa mga reports. Alam nyo na siguro nga na itong San Miguel at Northport ayon dito kay Snow Badwa ay magkakaroon daw ng trade next week. At ang tinutukoy daw ng iba baka daw Arvin Tolentino for CJ Perez. Pero may mga naniniwala din na hindi raw ite-trade ng San Miguel itong si CJ Perez at baka ang maging sitwasyon dyan, Arvin Tolentino, Joshua Monson at William Navarro sa San Miguel kapalit nitong si Jeron Teng, si Jericho Cruz at baka yung first round draft pick ng San Miguel Beer. Kung sakasakali na ganyan nga ang maging sitwasyon, medyo magiging okay yan para sa San Miguel. Ang problema kasi kung ite-trade ng San Miguel si CJ Perez, mawawalan sila ng isang shooting guard. Ibig sabihin, si CJ Perez lang talaga yung guard nila na magaling umatake sa basket. Yung iba nilang mga guards, katulad ni Jericho Cruz, ay hindi nagagawa yan, mga perimeter player yon. So, yan ngayon ang magiging problema ng San Miguel Beer kung papakawala nila si Perez. Yun nga lang, ang taas kasi ng trade value ni Arvin Tolentino, so hindi nila yung basta-basta na makukuha na lamang. Kaya iyan ngayon ang pinag-aaralang mabuti nitong San Miguel Beer kung paano ang gagawin nila dito. Dahil marami kinakailangan options dito ang San Miguel para masabihin na natin mabigyan talaga ng oportunidad itong kanilang lineup na makapag-adjust at makapag-retool dahil nga dito sa masamang performance nila sa Commissioner's Cup. Bukod dito sa Northport, baka daw makipag-trade ng San Miguel dito sa Phoenix Fuel Masters at subukan nilang makuha itong si Richie Rivero o kaya si Tyler Tio. Dahil gusto pa ng San Miguel Beer ng additional na scoring guard. Lalo na ngayon at nawala na itong si Simon Enciso. So medyo matindi yung rebuilding na gagawin ng San Miguel at yan ang aabangan ng marami ngayon. Dahil itong San Miguel, decidido raw na gumawa ng trade dahil kinakailangan nila ng isa pang point guard na makatutulong dito kay Mohamed Yongson na magiging isang scorer. Dahil yan ang kulang ngayon dito sa SMB. At ang isa pa nating balita ayon doon sa mga reports, ito raw Magnolia Chicken Templado ayon dito kay Snow Badwa ay sinubukan daw makipag-trade dito sa NLEX Road Warriors pero tinanggihan daw ng NLEX dahil hindi raw maganda yung ino-offer nitong Magnolia Chicken Templados. So sa ngayon kailangan daw pagandahan ng Magnolia Chicken Templados yung kanilang offer kung gusto nila na pumayag itong NLEX Road Warriors dito sa kanilang kagustuhan. At kung yan ay mangyayari man, ayon dun sa mga insiders, ay kailanganin daw na yung Magnolia Chicken Templados ay masiguro naman na medyo respectable naman yung i-offer nila, lalo na ang alam natin na karibal na grupo itong MVP Group. Pero kung maganda raw ibibigay ng Magnolia, papayag naman itong NLEX Road Warriors. Pero siyempre, kinakailangan alam natin, Robert Bolick yan. So, malamang baka Paul Lee dapat ang maging kapalit at the very least. Sabi nga nung iba, kung si Paul Lee man ang ipalit nitong
Magnolia Chicken Templados, lugi pa rin itong NLEX dahil injury prone itong si Poldi. Samantalang ito si Robert Bolick ay alam natin yan, very healthy player. So baka marami kailangan pang i-offer itong Magnolia para makuha si Bolick. Ang matindi rito, itong Magnolia Chicken Templados pala ay gagawa talaga ng moves kahit na nakuha na nila si Xavier Lucero at si Jerome Lastimosa. At yan ang dahilan kung bakit confident itong management na kahit si Chito Victolero pa maging coach, magiging mas mahusay ang laro ng Magnolia sa darating na Philippine Cup. Kung ito man ay matuloy, sabihin na natin na magiging maganda talaga ang puwersa ng Magnolia. At dito talaga magiging sigurado na itong Magnolia Chicken Templados ay magiging matindi yung kanilang roster movement para masiguro na sa kanila na talaga mapupunta yung tsansa na manalo ng corona dito sa Philippine Cup. At yan ngayon ang pag-aaralan mabuti itong management ng Barangay Ginebra at ang iba pang mga teams na gusto ring sumabay syempre dito sa Magnolia. At ang huli nating balita ngayon, ito raw PBA pinag-aalaran kung tatanggalin na yung limit sa mga PhilAm. Sa ngayon kasi sa PBA, 7 lang ang allowed ng mga field foreigner sa bawat koponan. Pero merong mga nandito sa iba't ibang sektor sa PBA na gusto na tanggalin na ang limit na ito. Dahil nga naman parang walang sense yan dahil sa ibang liga, wala namang ganyang klaseng rule. Pangalawa, kailangan daw ayusin yung rule dito sa PhilAm dahil ang labo. Sa rule kasi ng PBA, kapag ikaw ay pinanganak sa Pilipinas, kahit foreigner yung magulang mo, ay naturalized Pilipino ka. Local ang tingin sa iyo ng PBA. Kung ikaw naman ay pinanganak sa ibaang dagat at ang magulang mo ay parehong Pilipino, feel foreigner pa rin ang tingin sa iyo. So, ang labo talaga niyang rule na yan. I-consider niyo si Matt Ganuelas Roser, ang father niya ay Amerikano, ang nanay niya ay Pilipino, pero ang tingin sa kanya ng PBA ay isang Pilipino, full-blooded Filipino dahil dito siya pinanganak. Samantala naman, itong si Norbert Torres, parehong Pilipino ang magulang niya. Pero dahil pinanganak siya sa Canada, sa rule ng PBA, siya ay isang field foreigner. So, ang labo talaga. Ang isa pang malabo niyan, itong si Matt Ganuelas Roser, local nga siya dahil dito siya pinanganak. Dahil kahit na yung father niya ay Amerikano. Pero yung kapatid niya na si Brandon Roser, pinanganak sa Estados Unidos. So, ang tingin ng PBA sa kanya ay field foreigner. So, nakita ninyo kung gaano kalabo yung rule ng PBA. Magkapatid sila, pero yung isa ay Pilipino, ang konsiderasyon ng PBA, pero yung isa naman ay field foreigner dahil pinanganak sa Estados Unidos. So, dito niyo makikita na walang sense yung rule ng PBA at dapat na talaga na baguhin ito. Kaya marami nagsasabi na ito talaga ang kailangang ayusin dito sa sitwasyon ng liga ngayon. At asahan natin na magkakaroon talaga ng magandang matinding pagbabago itong PBA lalo na at kinakailangan nilang mag-adapt dito sa mga pagbabago na nangyayari ngayon sa basketball. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarillas, Dalmacio de Guzman, Michael D, Dexter Domer, kay Enju. Binabati din natin ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Anthony Alon at ang iba pa natin na mga regular na mga viewer.